Puno ng mga barong-barong noon pag exit mo dito sa Hongbon Bridge. Ito po yung galing ka Veronica palabas ng Alvarado. So ito yung sitwasyon dati, halos hindi mo makikita yung estero dyan sa unahan, no? Ang dati puno ng barong-barong, ito na siya ngayon. Meron na ginagawang tulay. So ito naman yung Estero de la Reina at mapapansin mo malaki ni pagbabago. Dati puno nito ng mga basura. Malaking part ang estero lalo na dito sa Manila. Dahil wag puno yan ng mga basura, apektado din itong Pasig River at syempre itong Manila Bay. Marami na rin mga estero dito sa Manila na unting-unting pinapaganda. Tulad na lang itong malapit sa Recto Avenue. Sa kanan niya naman meron ng ginagawang bagong gusali dyan. So ramdam mo na rin yung pagbabago dito sa Pasig River. Yan po yung Pasig River Rehabilitation Program. Kung saan meron nang nabuksan ditong mahigit 500 meters. Merong bike lane, merong mga stores. So ito po yung malapit sa Binondo. Yung pupunta nating estero ngayon, dyan malapit sa Hongbon Bridge. Dito tayo sa Pasig River Esplanade. Sa tabi ito ng Manila Post Office. Punta tayo ngayon isang estero de la Reina. Doon malapit sa Hongbon Bridge. Kasi yan yung nagkaroon ng massive demolition. Maraming mga bahay ang na-clear doon. So ngayon kasi ilang buwan na yung nakalipas, maraming nagtatanong kung ano na yung ginawang development doon. So malapit yun sa may malaking gusali kasi yun eh. So dyan yung kabay, no? Estero de la Reina. Dito yung labasan ng mga tubig. Kita mo ngayon, no? Ganyan yung sitwasyon ng Pasig River kapag tuloy-tuloy yung flow ng tubig, di ba? Wala mga obstruction, yung mga basura. Okay, so dito tayo ngayon sa Jones Bridge. Papunta tayo doon sa Hongbon Bridge. Malaki na yung pagbabago dito sa Binondo, Manila, oh. Diba? Saka nami-maintain yung mga halaman dito, ha. Ito kasi dinidiligan yan halos sa araw-araw, di ba? Taon na yung nakalipas since after ma-inaugurate itong redevelopment ng Jones Bridge. Kasi mga lumiit yung kalsada, no? Ano sa tingin nyo ba yun? Parang dagdag ko siya, obstruction, no? Ginawang parkingan. Hindi na kasi madaanan to eh, di ba? Kasi meron ng lampos yan, no? So kaya sana ng konto espasyo dito, oh, para mas malawak. Meron kasing footbridge ito para makatawid dun sa kabila. Simula dito yan. So yung mismo malapit sa footbridge, yan yung mga na-demolish na mga bahay. So ito na yung Hongbon Bridge. Dekada na rin tong footbridge. Wow. Alright, so itong meron ng bridge dyan. Yan yung dating puno ng mga barong-barong. So meron na pala siya. Ngayon ang na-construct dito, Alvarado Bridge. Dito sa Estero de la Reina, Alvarado Street. Meron kasing malaking gusali na na-construct dito. So ito na siya, oh. Yan yung kanya, finished product, oh. So makakadampal dito yung sasakyan. Pasig River Rehabilitation ba? Okay.
Ayan, tinan mo dito, oh, namimaintain na rin yung kalinisan ng estero. Dati halos wala pa tong pangsalan ng basura. Oh. Ayan, napakatagal na itong bridge na ito. Tinan mo, kinalawang no. Ayos, tapos ko na rin nilagyan siya ng steel sheet pile para pampatibay ng kanyang estero. Ayos. Ito yung dati alas ko nung kabundok yung bahay dito. Ayun, maganda na siya oh. Na-develop na. Yan dati kabayan no, dyan. Yan yung mga barong-barong dati, madami. Actually may karuktong pa ito sa unan eh, hindi pa siya nagawa doon. So, meron pa siyang kasunod. Tapos napakarami na ng mga gusali dito. Dito rin marami mga obstruction dito sa ilalim. Nakilin na rin siya. So unting-unting gumaganda yung mga estero dito sa Manila. And dati gabundok yung basura dito. Dito rin halos hilera yung mga bahay dati. Dito na tayo sa Plaza Lorenzo Ruiz. Ito ay in front of Binondo Church. Ito papunta kay Chinatown. Dito naman papuntang Divisoria na yan. No? Medyo malinis yung tubig ngayon kasi nangingitim dahil sa siguro katagalan ng tubig hindi pa napapalitan. So yung mga kanya kabayan, mukhang sira-sira na yung flooring niya. So maganda dito kapag mag-aantay yan kasi maraming mga puno. So ito yung in front of Binondo Church. So dito yung karamihan nagpa-picture kabay no. Ito yung background na napakaganda. Ito ang Lucky Chinatown Mall located dito sa Manila's world oldest Chinatown. So itong mall na to ay nag-offer siya ng mga unique blend of history, tradition and modern shopping at magandang experience. So malapit na rin to sa Divisoria. Diyan lang mismo pagrating ng crossing. Okay, so nandito na tayo sa Recto Avenue. Ito naman yung Estero de la Magdalena. Yan yung na-demolish ng mga bahay. Kaya mo ngayon, wala na siya. Na tayo sa Recto Avenue. So para itong area na to, ito yung nagkaroon ng massive demolition. Kasi dito sa likod din pala, meron ng kinoconstruct, parang panibagong kwanto. Malaking gusali. Demolish din kasi yung unang nangyari dito, meron yung malaking puno na bumagsak. So maraming mga insidente ang nangyari. Inalis yung puno, tuloy na rin dinimolish yung mga bahay dito. Pinabahay na, no? Ibang iba yung estero dati, yung puno ng bahay. Pag natapos tong tulay, pwede pa siguro gawa ng kalsada kasi pwede rin way to papunta dun sa Recto Avenue naman. Kumbaga alternate din.